Chair, ayan. Magbibigyo lang ako. Ito na ba? Game na ba? One of those early press con for Mark Campagna. There for me, you know, yeah. So, nare-revive ni Pilar yung yesteryears, diba? And I can still remember yung paunang press ko ng Viva towards yung Platinum Award ng Mark Campagna. I still remember that fresh in my mind. And yun, so from that point to this point, walang pinagbago. Yung pagmamahal ng press, and pagmamahal ko rin sa press, walang pinagbago. In fact, sabi nga nila, ang palaging notion nila noong araw, remember? Memorize mo naman ang pangalan namin. Ganun pa rin ako. Wala pa rin pinagbago. Hindi ko pa rin na-memorize. Pero dami kasi. Pero at least nandiyan ka pagka kailangan ng press. May I have an example kung ano yung kanta na na-revive? No, like ni-revive din sa Maria. Huh? Parang remix. Hindi. Yeah, pag gano'n, noon pa man, may mga DJ na nagpa-play, di ba? May bukod sa DJ, may mga gumagawa ng CD, uso pa yung CD, di ba? Nagre-remix sila ng mga kanta ko, sakyan ko. May mga nagbebenta ng mga gano'n na nakaremix na lahat ng mga kanta ko all together, speed by speed. But then, syempre, ang feeling nun is overwhelmingly na natutuwa ako. Kasi, you know, once upon a time, ako din yung nangarap na magkaroon ng ganong mga kanta. You know? And so happen na katulad ng pala yung sinasabi sa interview na in 500 rejection, nakatikim ako ng rejection, ng failure, ng audition 500 times, mahigit in 5 years, i-divide mo yun, lalabas parang every 3 or 4 days nag-audition ako sa buhay. And all of them are rejection. Lahat failure. Wala akong pinasanisa. It took one recommendation from RJ Ramona Sinto's daughter. Her name is Lucia. It took Lucia's recommendation to her dad. Na, Daddy, may rapper doon sa Euphoria, baka gusto mong puntahan. Kasi naghahanap pala tayo ng rapper. That's the time only na wala akong audition sinalihan, pero kinuha yung demo tape ko. Wala akong sinalihan. Pumunta sila doon, kusa. Then, meron ka bang tape? Yeah. But you know what? Kahit pumasok ko sa akin sa inyo yung tape ko, I consider it na nagkukwit na rin ako doon. Bakit? Kasi 5 years na ako nagsusubok sa industriya. Hindi naman ako makapasok-pasok. Lahat naman ang ino-auditionan ko, rejected naman. So, katrabaho na lang ako sa mga yun yung So, napatunayan na after so many years and so many auditions and so many try-out, feeling ko, hindi naman ako nagkukwit na dahil sa rejection, nag-quit ako. Hindi rin ako nag-quit dahil sa walang nangyayari. Hindi. Ang pinag-quit ko at that time was, alam ko na yung sweldo kong 2,000 isang buwan, hindi kaya magpamilya. Yun yung doon ako nag-quit. Para makahanap ng at least yung tinatawag ng minimum wage. Kasi ang minimum wage at that time, noong 1990, would you believe, and mind you, ang minimum wage was 4,500. Layo ko naman sa 4,500, 2,000. At sa disco, yung mga sinasabi ko mga disco, Euphoria, ganyan, saan ako nagtatrabaho. 2,000 pesos a month. Pero pag ikaw ay kumanta or nag-rap or nag-MC, tapos nag-ali siya ng mga tao sa dance floor, may penalty na 50 pesos a night. Kung makadalawa ka isang abonado pa, isang gabi, maka-4 ka isang linggo, pwede magkano na lang yun? Di ba? 1,800 na lang.
Na-experience niyo po ba yun? Na-experience niyo po ba yun? Hindi, yun yung the one time only. Yun yung rule mo. Yun yung rule dun sa contract ng disco. Na, okay ha, bubuin namin yung sweldo mo 2,000, but you have to provide us each and every night na ang lahat ng tao palaging nasa dance floor. Kasi pag kumanta ka at nakita ka ng manager mo na nabawasan ng tao at nag-upuan, of course, kaya nga tayo nag-negosyo ng ganito, di ba? Para punuin ang dance floor, para yun ang negosyo natin. Pag yan nawala, dahil umakit ka sa entablado at whatever, nagsalita ka, penalty of 50 pesos per event. Per event ng mangyayari. Pero ito kalihasa, din ko gumaling. Oh yeah. Oh yes. Kasi, syempre, I mean, you know, one time for your mind, ha? Ito, title na nga rin ng, ng aking concert, no? Pero one time, imagine mo, Chiang Kai-shek High School, ni-rent ang buong Euphoria at that time. O hindi, ang lahat ng customer ko in check. Paano ko ngayon mag-rap? Paano ko ngayon mag-MC? Paano ko mag-talking DJ? Chinese lahat yun. 1. 2, I do remember one time, it was a special day, French Bastille Day. Lahat ng mga staff and pamilya na nagtatrabaho sa French Embassy, nirent din yung Euphoria. Ano naman to? Ito na naman tayo sa penalty. Kaya pag tingin may nilalatag sa aking memo, kung sino yung nagre-rent for the upcoming weekend, or weekday, or Friday or Saturday, alam mo na kung saan ka mamaminusan ng 50 pesos. Alam mo na. Kunyari, ito, naku, mukhang tatatlo ko. Dapat sinisingil mo sila. But then again, sa awa ng tadhana, na kahit may mga Chiang Kai-shek, may mga Fresh Bastille Day, hindi ako namaminusan ng 50 pesos. Sa buong tenure ko, from 88 to 90, nagbukas kasi sila, September yata. September. Not 2 years. September ng, 2 and something. Sige, 2 years. Sa 2 years and something ko na pagtatrabaho sa Euphoria, eto hindi mo kayang paniwalaan. Isang best lang ako na pera. Gusto mong tanangin kung anong day yun? Yes, ano? Na talagang hindi lang nagbabaan ng mga tao, hindi lang nag-upuan ng mga tao. As in zero, walang nagsasayaw. From jump pack to zero. May nangyari. Gusto nga akong hindi lang i-minus ng 50, kundi 100 pesos. Dahil sobrang, ang tindi mo naman. Ang tinutukoy namin, nabawasan lang yung crowd kasi sa 50 pesos. Ito zero na yung gabing kinanta ko ang humanap ka ng pangit. Nakinig sila. Ayaw. Ayaw mo. Kasi ang mga customer ko sa, I forgot, ang customer ko sa Euphoria, puro mga magaganda at mga gwaping, may anak mayaman, konyo, and alta sosyedad. So, pahanapin mo kami ng pangit. Teka, sandali, nasan ba kami? Yan. So, nung nag-react sila, boom! So, hindi lang na-shock yung manager ko, kundi natarang. Parang hindi malaman kung paano i-report. Diba? Kasi nung araw, walang CCTV. Nung araw, walang cellphone. So, magre-report lang yung manager ko. Hindi niya ngayon alam, paano kaya i-report ko? As in, zero balance yung dance. So, mapapagalitan pati ako. Di ba? So, hindi niya ngayon malaman kung paano niya dodoktorin yung report. Para at least man lang ako lang yung pagalitan, siya hindi. Hirap na hirap siya dahil. O sinabi, nawala yung mga tao? Nawala po. Ilan na natira? Ano sasagot mo? Zero. Hindi niya pwede sa Gino. Pag sinabi nun, Diyan siya. ano ginagawa mo? Diba? Diba? O yung ginagawa niya, yes. Ikaw, to maintain. So, hirap na hirap ka nun. Now, ako, nakatikim ng 100 pesos. Twice, double digit na penalty. Instead of 50, naging 100. Okay? Now, nung nakatikim ako nun, saktan ako ng sobra. Kasi, biruin mo,
first time in my career in Euphoria, na minus ako ng 100. Ang usapan namin, 50 lang. Ang minus sa akin, 100. So, yung hurt masyadong kim-kim talaga. Alam mo ginawa ko, kinabukasan, pumasok ako ang pasok ko kasi is 10 o'clock in the evening. Alauna pa lang ng tanghali, nandoon ako. Para gumawa ng lyrics ng Andrew Ford Medina. Babalik ta rin ko naman. Babalik ta rin ko naman. Para ito naman ngayon yung crowd ma-maintain ko para sa kanila. Oh, here's the deal. Nung kinanta ko nung gabi, nung gabi naman ang kinanta ko, halos mag-iba ang kisame sa sobrang lakas ng sigawan ng tao. Punong-puno jam pack. Sabi sa akin ng manager, thumbs up, at ni-report niya, ibabalik yung 100 na ibinigay sa akin, pataw na pera. So, binalik ko. Yun yung story ng the night before, the night after, Andrew Ford Medina, binawi ko. Because nasaktan ako ng song. Little that I knew na yung pinakasakanta na pinaka-aalisan ng tao sa dance floor ay ang kantang pinaka-number 1 para sa buong Pilipinas. Correct. Tututok pa lang. So, ano take away nito sa ganito? So, balik tayo sa question. What is your most endeared song? Maybe. Come on. Alam ko. Come on. Binibiro. So, ang tanong doon, Endeared? paano na-conceptualize yung kantang yun? Yung humanap ka ng pangit. Well, nakwento ko na kay Felix Babao, kay Tony Gonzaga. Tony Gonzaga, and kay Miss Corina Tanyo. Upcoming lalabas yung interview. June 30, and I can furnish you the proof. June 30, I got an invitation from the U.S. Navy Department telling me na I can be invited to take the exam for the U.S. Navy sa Subic. So, syempre, imagine mo, 1990, I started loving rap from 85, 86, 87, 5 years onward. Wala naman nangyayari. So, biglang may invitation sa iyo ng US Navy. O anong pakiramdam mo? Hindi ba? Ang ganda ng hindi, ganito yan eh. Kunin muna natin yung sa perspective na, hindi ba pag may nag-imbita sa iyo, nag-imbita, dapat nakilala ko nung nag-imbita. Kahit nga birthday, kung hindi ka kilala ng birthday, padadala ka ba ng invitation? O yung tanong, sino bang kakilala ko sa US Navy para padala ko ng invitation? Wala naman ako kakilala. Honest. But I can show you, it is a formal invitation na with the date, June 30, 1990, 6 months before Mark Canampane came to BE. 6 months before, June 30, umatend ako. Pinilit ko. Bakit? Kasi feeling ko, 5 years, walang nangyari sa pag-aararap ko. Baka ito yung susi para makarating ako ng Amerika, makapag-create ng kabuhayan at maiangat ko sa kabuhayan ng aking pamilya. Aba, maganda to. Kesa against versus yung pinapangarap ko na or nasa gilid ng aking isipan na hindi, Makati na lang ako, white collar job naman, Makati, bakit na lang. Pero matindi po eh. US Navy. Dollar. America. Dollar. America. Welcome to the United States. Magiging US citizen ka. Ganun yun, may pag-asa ka. Hindi lang pag-asa, hindi malabo. Yun ang punta mo. So, okay. Kasama ko papa ko. Punta kami ng Subic. Lo and behold, 500 mahigit na nag-audition for US Navy. Pero ang tatanggapin lamang ay 20.
ganun katindi. Kasi batas pala yun ng Amerika. Na every year you have to pick from the motherland of where you are in base to pick 20 and enlist them in the United States. Just the same, pati Air Force, 20. 500 or maybe 400 ba yun? 20 lang, imagine mo. Sinakay kami sa kwadra ng kabayo. Yung kwadra na parang truck na kwadra ng kabayo. Sige. Sariwa pa yung mga dayami. Doon kami sinakay. Kasi doon, di ba yung sinasakay yung mga kabayo sa Subic? Doon, kasi walang ibang sasakyan eh. 400 kami. Pero mo, magsisiksikan mga 80 o ilang ba? Mga 5. O di basically, isa ako doon. Para makapasok lang yung mga Pinoy na gustong, ma-ensure na makatake sila ng exam, huwag maabutan ng, like, cut off or kung ano man, kahit doon sa baras, nakabaras yung mga Pinoy. Nakabitin. Yes, ganun kami ka-hopeless. And yung pinipicture ko sa inyo na description kung paano kami nung panahon na yun, believe me, walang less than katotohanan doon. Katotohanan yan. Ito pa ang matinding katotohanan. Nag-exam. Imagine mo, kunyari, 50 kami sa isang room sa testing area. Tapos ang pipiliin lang, kunyari, 3 or even 4. Nag-exam 50. 2 pipiliin or 3. Ano feeling mo? Okay, pass your papers, whatever. Pass your papers. And when we announce the number, we stand up. Number mo, yung number dun sa examinee. Okay. 0681. Alam mong dalawa lang. Diba? Pag hindi ikaw yon, 0681, alam mong dalawa na lang ang tatawagin. Pero para sa akin, madali yung exam. Kasi may bit-bit akong talino. 99 plus ako sa NCAA. So alam mo madali. Ang pwede lang ako magkamali ay spelling ng pangalan ko. Ganong kadali exam. So feeling ko, given na. Kaya. Pasok na. Next number. 0718. Okay, isa na lang. Ako na yan. Alright. Kasi siyempre, di ba? Kung 3 pipiliin. And number 0152. Shit, hindi ako. Pagbanggit nung last number, lahat ng 50 halos lahat. Naghahabol-bulan. Kaanunan lahat yun. Kasi wala na silang chance. Ako nga, inimbita to take the exam, wala akong pangarap maging US Navy, tama? Yung kasama kong 50, buong buhay nangangarap yun. Tapos sila yung hindi tatawagin. Kunin mo yung reaction. Kunin mo yung reaction nila. Hindi ba alam mo mag-ahabol-bulan? Pero ako, cool lang ako. Pero siyempre malungkot ako. Kasi naunsa mo yung welcome to the United States. Naunsa mo. So, sabi ko, sige, ganun talaga. Pero ako lang yung buod tangi na hindi humagulgol. Lahat eh. Natag-iiyakan. Tapos, naririnig ko pa sa mga corner-corner ng testing area, may mga bubulong pa. Ito yung binubulong ha. Habang umiiyak, ito yung binubulong. Ano na to tayo? Ganun. Which is, totoo, right? Yung reaction nila, right and exact, tumpa. Kasi paano na yung pag-uwi sila, paano na i-explain na nanay, wala na tayong pag-asa. Ano? Eh, buong buhay nila nangarap. Di ako, kulang ako. Pero, pinapalabas na kami, hinarangan ko lahat na nagtetest. Yung kasamahan ko, yung mga hindi natanggap. Kasi 2 or 3 lang natanggap. So, make it, kunyari, kung round number, 47 yung uuwi. Marang ako sa pintuan, hinarangan ko silang lahat. Nakaharang ako, nakakapit ako sa pintuan. Kasi bago lumabas.
kinapitan ko. Hindi nila alam kakapitan ko yung pintuan eh. Kaya nagkanda leche niya. Di ba? Nasta, hindi ba kalabas? Nakaganyan ako. Alam mo kung hindi ginawa? Nagdasal ako. Sabi ko, Lord, pag ako po lumabas sa pintuan, kayo na po sana ang bahala sa akin kinabukasan. Pintaw. Pintaw po yung pintuan. Sabi ng Papa. Akala niya kasi okay ako eh, yung iba nag-iiyakan eh. So, di ba, parang ba, ay, yung anak ko hindi umiiyak. Ano ba? Tingnan mo. Yung anak ko hindi umiiyak, di ba? So, hindi sabi, siyempre may pag-asa siya. Malayo pa. Di ba, Lea na? Marami pa naman pagkakataon. Huwag may mong damdamin. Marami pang pagkakataon sa buhay. Ngayon, uwi na lang. Balik kami sa Diamond Inn. Yung pinaka-famous na inn sa... Yung Abot Kaya, but famous. Magsaysay Road. Magsaysay Avenue. Ayan. Balik kami. Buhay yung gamit. Mga damit. Kasi doon kami nag-night para maano ka na sa testing nila. Bakit kami ng tatay ko? Hagdanan yun eh. Ang pinaka... Ano ba tawag yung lobby? Ang lobby ng inn ay nasa second floor. Bakit kami? May pababang isang negro na serviceman at isang GR na babae. So, otra mesmo, magkikita kami sa gitna. Otra. Yung at the same time, doon kami magkikita. Sa gitna na hagdanan na mahaba, may lasing na nakambal. Walang malay. Siyempre, pag nagkagano na kami sa gitna, nakaarang yung lasing, nasalo kaming stuck doon. Pare-pareho kami makakadaan. Ang ginawa ko, pagdating namin sa gitna, inayos ko, inarrange ko yung lasing. Kinuha ko yung dalawang paa, at saka dalawang hita. Yun na, inayos ko siya. Ginilid ko siya para may madaanan. Nagising. Hinampas yung kwento. Na alam ko namang normal kasi feeling ko or understanding ko nagising siya parang nakikialam ka parang anong ginagawa mo sa akin parang diba, lasing eh tapos biglang nagising mo siya so parang kinibil mo siya parang pinapakialaman mo siya nagalit akala ko yun ang galit niya eto yung tunay niyang galit hindi pala siya galit hinampas niya ako, ang lakas, akala ko galit siya, hindi pala. Natutuwa siya. Paghampas niya sa akin, kaya sa puwet ko, pak! Sabi niya gano'n. Kita mo, umanap siya ng pangit. Sabi nag-start. Pinoy yung lasing. Pinoy. Okay. So, dumobo yun. Pinky. Dali-dali, kahit kami, kinuha ko yung pad, kinuha ko yung ball ko. Uwi na tayo. Victory liner, di ba? From Subic to Pasay. Victory. Diba Pasay ang base na uwi kami. The whole duration, the whole 9 yards ng Victory liner na biyahe, sinusulat ko yung humarka ng pangit. Same night, may trabaho ko sa UFO. Same night, minemorize ko, same night, binanatan ko yung lyrics on a generic beat. Generic na disco beat. Yun yung sinasabi ko sa inyo, nag-ali sa inyo. Kung babasahin mo ng padiretso or pa-forward, hindi ba ang mababasa mo ay ganito? Oo nga, binigyan ka nga ng tadhana ng chance na marinig yung lasing na nagsalitang ito mo, humanap siya ng pangit binigyan ka nga ng chance binigyan ka nga ng chance ng tadhana na kumuha sa exam sa Navy para ma-witness mo yung lasing para marinig mo yung sabi niya oo nga, yes, binigyan ka ng chance pero pag binasa mo yan ng pa-forward para saan?
nung kinanta ko nung gabi, nag-alisan yung mga tao, ayaw. So, ibig sabihin, kung mabasahin mo siya ng pagkaroon, hindi yun yung gift. Kung yun yung gift ng tadhana sa'yo para umasenso ka, hindi. Kasi, binasa mo na pa-forward. Tama ba? Binasa mo pa-forward. Pero kung babasahin mo na pa-backward, kaya ka binigyan ng exam para en punto ano mo yung lasing, mamit mo. En punto, mamit mo yung negro pababa. En punto, paluin ka. En punto, sabi sa'yo, siya ng pangit. En punto, pauwi ka, masulat ni Lili. Ito yung backwards. Pag binasa mo, na on that night, down heart ka. Dahil nakita mo, nag-alisan yung mga tao. Pero, ang basa doon ng reverse ay kasi kinanta mo sa maling crowd. Pero, iho, kung kakantahin mo to sa tamang crowd, yun ang gift dyan. Yun yung umarka ng pangit nung narinig ng Philippines. Nung kinanta mo sa tamang crowd. Na ang nagsasabi ay huwag ka mag-alala sa iyong kaanyuan. Ang mahalaga ay yung kalooban. Yun ang nag-uplift sa mga Pilipino na nakarinig doon. Kaya yun ang nagmahal sa'yo. Yun ang nagbigay sa'yo ng pangalan. Yun ang nag-solidify sa'yo. Yun ang nagbigay sa'yo ng katanyagan. Yung kanta mo. In reverse ang basa mo. Pero kung in forward, makikita mo, hanggang doon lang. Ay, wala. Pangit pala itong kanta na ito. Hindi uubra. Sayang lang yung pagod ko. Whatever. Yun yung forward. Pero in reverse, yan. Kasi kinanta mo sa maling crowd. Pero kahit na na-disheartened ka nung kinanta mo yun, paano mo naisipang ilabas yung assassinship? Umabot yun dun sa punto na yung daughter ni Monacinto, hindi ba humingi ng demo? Pero sabi ko, binigay ko yun kahit magustuhan nila. Sorry, kasi I'm quitting today. At to prove to myself na I'm quitting at hindi ako babalik sa pag-rap. Same day, nung binigay ko yung cassette, same day, kinuha ko yung lyric sheet ko na marami, na mga kanta ko, sa aking locker room, sa Intercom, sinunog ko yun. Sa garden ng Intercom, para to make sure na kung sakaling, magbago ko isip, totoo ako sa sarili ko na wala akong babalikan na. Kasi di ba, usually, di ba, walang iniwan. Sa girlfriend. Sa girlfriend. Hindi ba, nag-engage ka? Nagbigay ka ng ring? Eh kung nag-break kayo, tapos hindi niya sinoli yung ring, nakaka. Isipin nun, pwedeng may pag-asang mabalik mo. Kasi naiwan dun yung token mo. Pero kung yung nag-break kayo, tapos sa harapan ng mata mo, kinuha niya yung ring at tinapon niya sa basurahan. Tanong, babalikan mo pa ba? Hindi na. Kasi, otra mismo, sa harapan mo, pinakitaan ka ng motion na wala ka ng babalik. Ganun din yung rap lyrics. Gusto kong sunugin at that time para hindi ko siniloloko yung sarili ko. Na kung sakaling sabi ko, ay hindi, love ko pa rin yung rap. Di ba? Diba? May lyrics pa naman ako dyan. Okay lang. So, hindi wholehearted. Ako kasi gusto ko wholehearted. Pero, kalahati nun, ang ibig sabihin nun is, para lang walang makakita ng lyrics ko. Para later on, kasi sa Pilipinas, pag may nakakita ng lyrics mo, pwede niya i-claim yun eh. Noong araw, napakadali. Pilar Mateo. Napakadali. May makakita, sasabihin, sino may sabi sa'yo to? Ako ang ano nito. Meron ako. Para walang mag-claim, sakaling, magkakalimutan, walang mag-claim, asan ang proof mo? Wala. Lahat ng lyrics ko, sinunod ko. Pero, of course, memorize. Ang actuality lang, ayokong balik. Yun lang yung actuality. Yung totoo to the form. True to the form na, panigan. Pag sinabi mo, kasi ang hirap nun eh. Ang hirap nun eh.
nabuhay kang mangingisda, tapos pag nakikita mo ang dagat, ano reaction mo? Sige nga. Pero ayaw mo na mangisda. Pero nakikita mo dagat. Ano reaction? Hindi mo. Ang ganda sa dagat. Bumalik sa dagat. Hindi ba? Correct. So, yun yung make sure na ganun lang. But then again, of course, memorize ko. But, gusto ko, solid na yung feeling ko na maghahanap buhay na lang ako sa Makati. Solid na. Yung white collar job, at magpapakatino na ako sa white collar job, para at least umabot pa lang ako sa 4,500 na minimum wage. Diba? Kaysa doon sa nagtsatsaga ako, rapper nga ako. Nag-entertain nga ako ng tao. Ang ganda lang